Ito yung sunod, mga kababayan. Ako, ano yung sunod, Kent? Ito na, mga kababayan. Ang sunod nating pag-uusapan ay yung pinagtanggol na naman ng DDS. Ito mga kababayan. Without much ado, ladies and gentlemen, Arnel Ignacio. Ito na. Mga kababayan, ganito po. Si Arnel Ignacio, kinasuhan na po ng ombudsman dahil sa 1.4 billion 1.4 billion land deal. Na patay ka diya, mga kababayan. Ito hindi ko narinig sa mga DDS to na mga sinisigaw-sigaw nila. Mga kababayan, pakinggan natin Ito. Mani popcorn. Disappear until June. Build your vacation body tomorrow morning. Sa ibang balita at sa oras na 7:09, kinasuhan ng Office of the Ombudsman ng usurpation of official functions si dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Kaugnay ng kontrobersyal na pagbili ng ahensya ng lupa sa halagang 1.4 billion pesos. Sinabi ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na Hulyo 7 nang matanggap nila ang resolusyon ng Ombudsman kung saan natokasang nilagdaan ni Ignacio ang kontrata at inaprubahan ang pagpapalabas ng public funds nang walang pahintulot mula sa OWA Board of Trustees. Kana ramandayon. Pagtanggol na naman ng mga DDS to. Magaling si Arnel, nakatulong sa kanila. Aanhin nga natin yung galing na yan, aanhin nga natin yung tulong na yan kung nagkamali siya. Ngayon mga kababayan, wala namang problema sana kung bumili. Ang problema dyan ay hindi niya ipinaalam. Tandaan nyo mga kababayan, kapag ka nagkaroon kayo ng posisyon o nagkaroon kayo ng pangalan, huwag lumaki ang ulo. Paalala ko mga DDS. At sa mga vloggers dyan, may ibang vlogger dyan. Pag sumikat na, hindi na namamansin. May ibang vlogger dyan. Pag nakatabi na si congressman, si mayor, si president, hindi na halos makakausap. Huwag lumaki ang ulo. Huwag magbago para maraming magmamahal. Kaya katulad kay Arnel Ignacio, ginawa kang OWA, secretary, hindi ikaw ang presidente. Bakit ikaw ang nagdesisyon? Dapat ipinaalam mo sa miyembro. Paano kasi mga kababayan, OWA ka lang, secretary, hindi ikaw presidente. Bakit ka pipirma? Diba? Ganun yon mga kababayan. Kaya wag sana, no? Sa madaling salita, huwag lumaki ang ulo. Pag binigyan kayo ng posisyon, pag binigyan kayo ng pagkakataon, manatiling kayo. Hindi yung porkit ikaw na yung inatasan, ay ikaw na ang gagalaw. Hindi po ganun. Idaan sa Board of Trustee. Pag-usapan, pagdibatihan, pag sumang-ayon ang lahat, sige bilhin. Pag hindi sumang-ayon, hala sige wag. Hindi yung patuga-tuga kag perma, pabuot-buot kag decision, kolong ka ngayon. Continue. Giit ng Ombudsman, hindi lang paglabag sa proseso ang hindi pagkuha ng approval sa OWA Board, kundi pag-iwas sa kinakailangang oversight at transparency sa ilalim ng charter ng ahensya. Samantala, ibinasura naman ng Ombudsman ang mga reklamong may kaugnayan sa katiwalian laban sa ilang dating opisyal ng OWA at mga private seller na kasama sa transaksyon. Dahil dito, maghahain ng Department of Migrant Workers ng motion for reconsideration sa Ombudsman para reviewin ang ebidensyang hindi umano natalakay sa resolusyon nito. Ayan. Yan na nga ang sinasabi ko, mga kababayan. Ito, inabsuelto yan nung dating Ombudsman Martires kasi naman ay pareho silang DDS. Sabi ni Pinoy News TV. Sa mga OFW, malaki na itulong ni Arnel. Pero kung may anomalya siyang nagawa, dapat panagutan niya. Totoo naman, malaking natulong si Arnel. Alam niyo, kapag may mga OFW noon, ang bilis niya umaksyon. Pero mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, money. Money is the root of all evil. Money. So, ang trabaho nandyan,
pag ikaw ay natintal sa money, sabi nga ni Sarah, money, patay ka sa money. Kung naalala ninyo, walang pinagkaiba ang nangyari kay Arnel at kay Sarah. Bakit? Si Sarah noon, galit na galit kay Lisa Marcos. Bakit? Sabi niya, Lisa Marcos, naalala mo pa ba? Ako'y pinadalhan mo ng message at pera, laman ng envelope, money, na may written instruction, DepEd. Pinamigay ko sa DepEd. Ang tanga pala, gamitin sa DepEd. Gamitin sa DepEd. Hindi ipamigay kay Gloria Mercado. Ganon ang nangyari, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, dito kasi sa gobyerno natin, sa panahon kasi ni PBBM, marami, alam nyo, matalino si Lisa. Si First Lady matalino. Bakit? Sa administrasyon ni Marcos, di ba kapag mayayaman, ganyan? Sinong naka-try magtrabaho sa magkaroon ng among mayayaman? Di ba may mga pain sa lamesa? Binsan naglalagay niyan 2,000, 3,000. Pag nawala yung pera sa lamesa, ibig sabihin, ikaw na yung kumuha nun. Bakit? May CCTV na may pain pa. Pag yan, kinagat mo yung pain na yan, patay ka. Yun ang nangyari kay Sarah. Pinainan siya ni Lisa, pinadalhan siya ng envelope, may laman o written instruction, DepEd. Money. Pinamigay ko sa DepEd. Sabi niya, ibigay sa DepEd, hindi ipamigay sa staff ng DepEd. So ngayon, kay Arnel, siguro, nahulog sa bitag, sumabit. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, kapag ka sumabit ka sa patibong, kulong. Ayan, ito pa, binasura kasi ni Martires yang kaso. Sasabihin na naman na panggigipit ng mga DDS. Kampon talaga ng kasamaan, walang gagawing matino. Baka parang lahat ng kadidilis ay sangkot sa kalukuhan. Ano qualification para maging boss ng OWA? Ito pa, DDS, puro scam talaga ang ginagawa. Ito naman, buti naman. Go job! Ayan. Makadidiis yan, kaya napasok sa OWA para lang mangurakot. Ayan na, dito na tayo kung anong ginawa mo sa kapwa mo, siya rin ang gagawin sa'yo pagdating ng panahon. Ayan na naman tayo, Mark. Sa tahimik lang. Dapat talaga pag may paglabag sa batas na nagawa ay pananagutin para maging patas sa iba. High-ranking DDS official. Tapos mag-rally na naman ang INC para sa transparency. Mga dutai yarn. Ayan, pati sana si Martires yung ikulong rin. Lahat ng may kasalanan basta may tunay na ebidensya, ikasuhan at ikulong, hindi pamarisan. Long jail term ang magiging hatol dyan. Arnel, why? Scam many OFW of their hand-earned money. Karma also caught up with you. Just like a master who is now in hell. Whole after doing evil deeds to thousands of innocent lives. Karma is real. Good will always prevail over evil. God, anong good? Double O kasi. Ayan, talagang maraming natitempt sa gobyerno. Safe ka na, ikulong na habang buhay. Di nila alam lahat ng nagkapwesto sa panahon ni Digong, lahat pumaldo. Sabi ko nga sa inyo yari ka Arnel Ignacio, naku po, wala kang lusot dito ngayon. Sa totoo lang mga kababayan, biruin, mapakalaki kasi. 1.4 billion. Diba? Tapos ang tanong ngayon, yung lupa bang yan, okay na ba? Yung lupa bang yan, nasa gobyerno na ba? At saka bakit ba kasi binili? Para saan ba kasi yan? Para magtayo ng bagong OWA office? Pwede ka naman mag-request, mag-propose kay PBBM Pwede ka naman mag-request kay PBBM sa NEP. Diba? Patayo ka dyan. Sabihin mo kay BBM, tayuan mo kami ng bagong OWA office. Kailangan na kasi namin. Andiyan naman si BBM. Diyos ko, anytime.
Alam nyo, yung mga nagsasabi na ang bagal ng presidente, lumapit ka kaya? Si Leni Robredo nga lumapit, o tignan mo, naaksyonan agad. Si Toby Chanco nga lumapit, o tignan mo, naaksyonan agad. Lumapit kayo sa gobyerno kasi bakit? Hindi naman kasi kayo lang ang inaatupag niyan. Marami. Kaya nga sabi ni BBM, bukas ang palasyo para makipagdialogo. Kung meron kang hilingin o hingiin, ilapit mo. 'Di ba? Bakit kailangan kasing 'di ba, magbuot-buot sa Bisaya ba yung magsarili? May presidente naman eh. Oh, ayan. So anong mangyayari dito? Kulong habang life. Oh, tapos magkikita na naman sila dito nila Marcoleta, Jinggoy is mga kababayan mo kang magkikita-kita yata sila sa loob ng napayatas. Mga magkikita-kita sila doon loob sa payatas, ha? Sino ba yan doon? Bong Revilla. Baka pag nakulong na sila doon, makabuo sila ng pelikula doon sa loob, ha? Magkaroon sila ng, Dear Tita Charo, nahiya kasi ako. Ay, Nako, di ba, Ma'am Livy? Kent, di ako makasave sa vlog ni Banat Bay na huling alaala ni Digong. Bakit? Andyan, ma'am, naka-vlog. Your words are delayed. Okay lang po yan, Ma'am Lina Coronel. Sa ano yan eh? Sa ano natin yan sa mic. Oo, walang problema. At least naririnig nyo ako. Di ba, mga kababayan? Corrupt din pala to si Arnel. Sabi ni Vanilla Ice Cream. Ay, parang viewers ko to si Vanilla Ice Cream. Sila ang mga makukulong o nakulong na dahil mayroong ebidensya na may nagawang katiwalian. Hindi ibig sabihin na may ginawa sila sa panahon ng panunungkulan, palalagpasin na lang. Trabaho nila yon. Pero kung nagnakaw o may anomalya, dapat panagutin pa rin. Tama. Tama dito, ito si Jung Mali, Jung Amali, DDS yan pero siya na mismo nagsabi. May nagawa sila noong panahong nanunungkulan pa sila. Pero kung meron silang nagawang hindi maganda or anomalya, kailangan talaga nilang panagutan. Parang si Digong lang eh. Sabi nga ni Digong, wala akong kasalanan. Ginawa ko lang ito para sa bayan. Kahit ikulong man ako ngayon, so be it. Hindi na kulong. I will not resign my office. Sabi nga ni Gloria, I will not resign my office. Ay, nako, ambot. Sabi ni Digong yan kala ko matino. Sabi ni Arlene Reyes, grabe, pinipili lang talaga ang kinakasuhan. Hoy, Jerry Pingal, tanga-tanga. Kung mamili kayo ng sisi o nakakasuhan, isabay nyo na rin yung ostrich para mas masaya. Alam mo, sa totoo lang, Jerry Pingal, tanga-tanga ka eh. Matagal na yan. Oo, ngayon lang. Arnel is more competitive than Kakdak. Ano daw? Arnel is more competitive than Kakdak. More competitive nga. Ang problema kasi, may anomalya si Arnel. Si Kakdak wala eh. Sa sunod na makasuhan si Wanda Tulfo at si Cesar Montano. Ay, ito mga kababayan. Meron akong meron akong chismis. Atin-atin lang to Huwag yung sabihin sa iba. May aarestuhin. Secret. Akala niya ligtas na siya dahil nanahimik siya. DDS, si Sara lang makapagligtas sa mga magnanakaw ng mga DDS. Si Sara lang. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, yung mga kinakasuhan ngayon na kaalyado ni Sara, magdasal kayo ng 1,000 beses ng Ama namin at maghimaya ka Maria na puno ka ng grasya na maging presidente si Sara sa 2028. Bakit? Why? Bakit? Why? Kasi ganito po mga kababayan. Kapag si Sara ang maging presidente, lahat ng mga nakakulong ngayon dyan na may kasong plunder, mabigyan ng pardon yan. Mabigyan ng amnesty yan. Makakalaya yan. Pero, kung hindi
manalo si Sara pagka-presidente sa 2028, manigas silang lahat dyan sa loob ng kulungan. Nagaya ko tuloy si Attorney Ligutan. Di ba si Attorney Ligutan? Ganon, di ba? Ngayon, kung si Sara hindi makaligtas sa impeachment niya, ayan, happy si Granny. Maraming salamat po, ma'am, sa yung super palipad. Thank you so much. Kung si Sara hindi manalo sa impeachment niya, ay magtatagal talaga itong mga nakakulong katulad na kay Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta, Bong Revilla, at mga susunod pa. May possibility pa na magkita-kita sila sa loob ng kulungan sa Payatas. Bakit? Ang kaso ni Marcoleta, plunder. Ang kaso ni Jinggoy, plunder. Ang kaso ni Bong Revilla, plunder. Ang magiging kaso ni Sara ay plunder rin. So magkahiwalay man sila ng dormitoryo, magkasama pa rin sila ng building sa kulungan sa Payatas. Mag-welcome sila. Sino kaya ang unang pinuno nila? Kasi di ba mga kababayan, doon naman sa Payatas ikulong lahat ng plunder. Una, si Bong Revilla, si Jinggoy, si Marcoleta, o room nila for boys. O si Sara dito for girls. Kaya plunder eh. Di ba sinabi na ni Jun Vic Rimulya, nilinis na daw. Nilinis na daw ang kulungan. May pambabae, may panlalaki. Ngayon, kung makasuhan si Sara at hindi makalusot sa impeachment, magsama-sama sila sa loob ng kulungan sa Payatas. Eto, plunder. Si Arnel Ignacio magiging teacher nila. Mauubos talaga silang mga DDS, di ba? So yun lamang po mga kababayan. Ito sabi ni Tito Do. Si Martin at Saldi at yung mga congressman na sangkot sa malawakang trillion corruption, wala pa kaming nakikitang nakulong. Paalala lang, Tito Do, matagal na po yung kaso ni Arnel, wala pang flood control, alam na yan. Sangkot na siya dyan. So yun lang po mga kababayan. Ay, nako mga kababayan, nakalimutan ko. Yung pinakagwapong bingot, si Mike Defensor, plunder din pa. Putang ina. Yung bingot, plunder din pa. Ala, magkakasama talaga sila. Actually, sa human trafficking defensor, wala pa po. Sa kasong plunder lang ni Marcoleta. Doon, inakasuhan nga ng panibago. Di ba may bagong kaso yun, panibagong warrant? Patay. Patay ka diha. So yun lamang mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong lahat.